Mga kapatid, ihanda na natin ang ating mga sarili para sa panambahan sa Panginoon. Manalangin tayo ng tahimik. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Itong gawa ng Panginoon, ito ay kagila-gilalas sa ating mga mata. Itong araw na ang Panginoon ang gumawa, tayo magalak at matuwa. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus na ating Panginoon, kasama ng pagkilos ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Amen. Praise God, home of blessings flow. Praise Him of natures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Awitin natin ang Psalter 139, versification ng Psalm 50, the eternal judgment. Ang ating aawitin ay stanzas 2 and 5. Stanzas 2 and 5 ng Psalter 139. Stanza 2. Oh, Zion is above, where perfect beauty dwells. The Lord His glory has displayed in brightness that excels. Stanza 5. Let all my chosen saints before me gathered be, those that by sacrifice have sealed their promise unto me.
Ngayon naman pakinggan ninyo ang 10 utos ng Panginoon. Sa Exodo 20. Pinikas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o na nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanipupuin, na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin na tumutupad ng aking mga utos. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaapat, alalahanin mo ang araw ng Sabas upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw, ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon. At nagpahinga sa 7 araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabas at ginawa itong banal. 5, galang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6, huwag kang papatay. 7, huwag kang mangangalunya. 8, huwag kang magnanakaw. 9, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. 10, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, anumang bagay ng iyong kapwa. Sa Mateo 22, ibinigay ng Panginoon ang buot ng mga kautosang ito, na mayroong biyasa sa kautusan na tanong sa ating Panginoon, "Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan?" At sinabi sa kanya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong kaluluwa mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Sa 2 utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Awitin natin ang Psalter 112. Psalter 112, an entreaty for mercy. Ito ay versification ng Psalm 40. Awitin natin ang stanza 2. Stanza 2 ng Psalter 112. Hear that loud and praise from me. O Lord, thy mercy, let me see. To me thy loving kindness show. Thy truth be still my stay. Let them preserve me where I go, and keep me every day. Bago tayo manalangin, ay meron lamang pong isang liham, ang konseho para sa ating congregation bago tayo magdiwang ng banal na hapunan bilang pag-alaala sa kamatayan ng Panginoong Kristo.
Pakinggan ninyo ang liham ng konseho sa atin. Mga minamahal, bago ang pagdiriwang ng banal na hapunan ng Panginoon, ay nais ipabatid ng konseho na isa sa mga office bearer ay hindi muna pagkakalooban ng tinapay at alak na para lamang sa mga tapat, sapagkat ang ating kapatid na ito ay maging ibang bansa dahil sa hindi matatanggihang pagkakataon. 3 linggo siyang lalayo sa iglesia, iiwan ang kanyang asawa at lalapastanganin ng Sabas upang hindi mabahiran ang kabanalan ng hapag ng Panginoon. Minarapat ng konseho na siya'y huwag munang makibahagi sa tinapay at alak. Nawa ingatan ng Panginoon ang kapatid natin na ito mula sa kasalanan at pagmamatigas ng puso. Ito ang sabi ng 1 Timothy chapter 5 verse 20. Sila namang nagpapatuloy sa pagkakasala ay sawayin mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may matakot. At ito ang sabi sa 1 Timothy 6 verses 17 hanggang 19. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Ang idea ng 1 Timothy chapter 6 ay ang kasapatan na binibigay ng Panginoon para sa kasiyahan, sa mga dukhaman o sa mga mayayaman. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, Ikaw na banal at ang iyong pangalan ay matuwid at banal. Ang iyong pangalan, O Diyos, ang siyang nagsasaysay ng lahat ng iyong kabutihan na nagmumula sa iyo. Isang hiwaga ng biyaya, O Diyos, na kahit papaano ay pinaunawa mo sa amin ang iyo pong mga salita upang magkaroon kami ng pagkaunawa at pagkakilala sa iyo. Aming Diyos na banal, alam namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat na makibahagi sa katawan at dugo ng Panginoong Kristo. Kaming lahat, nang marinig namin ang inyong pong kautusan, nakita namin ang aming mga sarili na marumi ang aming mga kamay, bagbag ang aming mga puso dahil sa kasalanan, ang aming mga kaluluwa ay lugmok dahil sa kahinaan ng aming pananampalataya. At lagi kaming bigo na pagtagumpayan ng aming aming mga kahinaan. At isang hiwaga, Panginoon, na sa kabila ng aming mga panghihina, sa kabila ng aming mga kakulangan at mga pagkakasala, ay tinitipon mo pa rin po kami para sa inyo pong bahay panalanginan upang kami makapagpasalamat sa iyo. At nalalaman namin, O Diyos, na ang pag-akyat sa banal mong bundok, ang Zion, ay para lamang sa mga banal at para lamang sa mga tapat. Ngunit sino sa amin, Panginoon, ang may malinis na kamay upang maitaas man lamang namin ang aming mga kamay sa pagpapasalamat sa iyo at aming mga puso sa pananalangin sa iyo. Kaya kami, Panginoon, bilang mga nilalang at inyo po iniligtas, ay ikaw lamang ang aming saklolo. At pinapaunawa mo sa amin, Panginoon, ng lahat ng bagay sa amin ay sa iyo lamang at ikaw ang nagpapanatili sa amin bilang isang iglesia. Bagamat may mga pagkakataon na mabigat sa amin ang usapin ng disiplina at ipagkait ang hapag ng Panginoong Kristo sa mga nagkakasala, ngunit dalangin namin, O Diyos, na ang pamamaraang ito ay maging disiplina sa aming mga kapatid na nagkakasala. Inyo pong ipatanto sa kanila ang kanilang mga pagkakasala, ang bigat ng kanilang kasalanan,
At dalangin namin, O Diyos, na lagi mo silang dalhin sa pagsisisi. Sapagkat kami, Panginoon, malibang biyayaan mo kami at ikaw ang kumilos sa amin, imposible para sa amin na magsisi at makita namin ang aming mga sarili bilang mga mabababa at marumi sa iyo pong harapan. Aming Diyos na banal, kami na mga magkakapatid sa Panginoon, bilang narinig namin ang anunsyo patungkol sa aming kapatid na nagkakasala, ay magpanalangin kami sa isa't isa. Bigyan namin ng bigat ang aming mga puso upang ipanalangin namin ang aming kapatid na ito at ipagkaloob niyo nawa sa amin ang sapat na biyaya upang sa bawat naming mga pananalangin at sa pag-aaral ng iyong salita ay alalahanin namin ang naging pagkakasala na ito at dalangin namin, O Diyos, na maging babala ito sa amin na ang sino mang lumalabag sa iyong kautusan ay nararapat lamang sa inyong pong pagdidisiplina at dalangin namin, O Diyos, na hanggang dito lamang hanggang sa pag-aanunsyo lamang umabot ang estado ng pagdidisiplina at hindi na umabot sa pagtitiwalag. Dalangin namin, Panginoon, na habang pinapanatili mo kami bilang isang iglesia, ikaw, O Diyos, ang maging sentro ng aming panambahan. Ikaw ang aming maging sentro, maging sa aming pagdidisiplina at pangangaral. At maging ang epektibong pangangaral ebanghelyo ay maging mabisa rin upang disiplinahin ang aming mga kapatid na ngayon ay merong mga lihim na kasalanan at merong mga kasalanan na hindi pa mabitawan hanggang ngayon. Sapagkat hanggang sa mga oras na ito, O Diyos, ay nagsisiyasat pa rin kami ng aming mga sarili bago kami dumako sa banal na hapunan ng Panginoon. Ama, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at dalangin namin na kami ay maging karapat-dapat sa pakikibahagi ng banal na hapunan ng Panginoon. Hindi dahil sa kami ay may sariling katuwiran, sapagkat ang banal na hapunan ay simbolo ng kapatawaran ng mga kasalanan at nagpapaalala sa amin na walang pag-asa maliban sa dugo at katawan ng Panginoong Kristo. At bilang iisang katawan ng Panginoon, ang inyong pong katawan ay nagkaluray-luray para sa amin at ibinahagi sa bawat kasapi nito. Ang inyong pong dugo ay binuhos alang-alang sa amin upang linisin kami sa aming mga pagkakasala. At nang ibinuhos mo ang iyong dugo para sa amin, nagkaroon kami ng tunay na buhay at tunay na kapayapaan. Na kami ngayon ay may katiyakan na kami ay makikisalo sa katawan at dugo ng Panginoong Kristo. Hindi upang ipatunay sa aming mga kapatid na kami ay banal at perpekto, kundi upang ipakita na kaming lahat ay pantay-pantay sa iyong harapan at umaasa lamang sa tinapay at alak na ikaw mismo ang nagtimpla sa pamagitan ng walang hanggang dugo ng Panginoon. Aming Diyos na banal, ingatan nawa ang bawat elemento ng aming panambahan mula sa pangangaral, pananalangin, pag-aawitan at sa pagbibigay at maging sa aming sakramento na aming pagsasalu-saluhan ngayon. Huwag mo nawang ipagkait si Kristo sa amin at ipagkaloob mo nawa siya sa amin lalo na sa pangangaral. Ingatan nawa ang aming mga kapatid sa Laguna habang sila ay nakikinig ng inyong pong pangangaral sa pamagitan ng aming pastor, ang pre-recorded sermon. At dalangin namin, O Diyos, bagamat kami ay nahuli sa aming panambahan ngayon, ay maging sapat ang natitirang oras upang makumpleto namin ang aming pagsamba sa iyo. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Psalter 30. The Lord our inheritance. Awitin natin ang lahat ng stanza. Ito ay versification ng Psalm 16. Psalter 30. Surely, O Lord, I fly, and on thy depend. Thou art my Lord and King of Zion.
Do thou, my soul, defend a heritage for me. Jehovah will remain my portion rich and fully see my right he will maintain. Honor to me that fell is beautiful and fair, the heritage in which I dwell is good beyond compare. I praise the Lord above, whose counsel guides aright. My heart instructs me in His love in seasons of the night. I keep before me still the Lord whom I approve. At my right hand He guards from evil, and I shall not be moved. Life's pathway thou wilt show, to thy right hand will guide. Where streams of pleasure ever flow, and boundless joys abide. Tumako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Sa Numbers chapter 23. Numbers chapter 23. Ang babasahin natin ay mula verse 13 hanggang 30. Mga bilang, kabanatang 23, talatang 13 hanggang 30. Sinabi sa kanya ni Balak, "Pinapakiusap ko sa iyo na sumama ka sa akin sa ibang lugar, kung saan mo sila makikita. Ang makikita mo lamang ay ang pinakamalapit sa kanila at hindi mo sila makikitang lahat at sumpain mo sila para sa akin mula roon." Kaya't kanyang dinala sila sa parang ng Sophim sa tuktok ng Pisga at nagtayo roon ng 7 dambana. At naghandog ng isang toro at ng isang lalaking tupa sa bawat dambana. Kaya sinabi kay Balak, "Tumayo ka rito sa tabi ng iyong handog na sinusunog habang sinasalubong ko ang Panginoon doon." At sinalubong ng Panginoon si Balaam at nilagyan ng salita ang kanyang bibig at sinasabi, "Bumalik ka kay Balak at ganito ang iyong sasabihin." Nang siya'y dumating sa kanya, siya'y nakatayo sa tabi ng kanyang handog na sinusunog, nakasama ang mga pinuno sa Moab. At sinabi sa kanya ni Balak, "Anong sinasabi ng Panginoon?" At binigkas ni Balaam ang kanyang talinghaga na sinasabi, "Tumindig ka, Balak, at iyong pakinggan, makinig ka sa akin, ikaw na anak ni Zippor. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, na ni anak ng tao na magsisisi. Sinasabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinasalita ba niya at hindi niya tutuparin? Ako'y tumanggap ng utos na magbigay ng pagpapala, kanyang pinagpala at hindi ko na mababago iyon. Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoon nilang Diyos ay kasama nila, at ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila. Ang Diyos ang naglalabas sa kanila sa Ehipto, siya'y may lakas na gaya ng mabangis na toro. Tunay na walang engkanto laban sa Jacob, ni panghuhula laban sa Israel. Ngayon sasabihin tungkol sa Jacob at sa Israel, anong ginawa ng Diyos? Tingnan mo, ang bayan ay tumindig na parang isang babaeng leon. At parang isang leon ay tinaas ang sarili.
Siya'y hindi mahihiga hanggang sa makakain ng biktima at makainom ng dugo ng napatay. Sinabi ni Balak kay Balaam, huwag mo silang sumpain ni pagpalain. Ngunit si Balaam ay sumagot at nagsabi kay Balak, Di ba sinabi ko sa iyo, ang lahat na sinasalita ng Panginoon ay siya kong nararapat gawin? At sinabi ni Balak kay Balaam, halika ngayon, isasama kita sa ibang lugar. Marahil ay matutuwa ang Diyos na iyong susumpain sila para sa akin mula roon. At sinabi ni isinama ni Balak si Balaam sa tuktok ng Peor na nasa gawing itaas ng ilang. Sinabi ni Balaam kay Balak, pagtayo mo ako rito ng 7 dambana at ipaghanda mo ako rito ng 7 toro at 7 lalaking tupa. At ginawa ni Balak ang sinabi ni Balaam at naghandog ng 1 toro at 1 lalaking tupa sa bawat dambana. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon sa ating mga puso. Ang ating teksto ay nasa verse 21. Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoon nilang Diyos ay kasama nila. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, ang talinghagang ito ay isang propesiya, sapagkat ito ay nanggaling sa bibig ng isang propeta. Ngunit ang propeta na ginamit ng Panginoon upang magpropesiya ay isang bulaang propeta, si Balaam. Hindi natin alam kung saan galing si Balaam, ngunit alam natin sa konteksto at sa kasaysayan kung ano nangyari sa tagpong ito. Ipinatawag siya ng hari ng Moab, si Balak, upang sumpain ang Israel. Ang ibig sabihin nito, si Balaam ay isang tanyag na propeta. Ang tawag sa kanya ay Balaam dahil ang kanyang pangalan ay nangangahulugang tagapagwasak, sapagkat kaya niyang sumpain ang isang bayan at susumpain nga ang isang bayan. Kaya ginawa ito ni Balak, pinatawag niya si Balaam upang sumpain ang Israel habang naglalakbay ang Israel at dadaan sila sa mga bayan na ito at umihinto sila sa mga bayan na kanilang nasasakop, kagaya na lang ng ginawa nila sa mga Amoreyo. Ang hari ng Amoreyo ay kanilang inanunsyohan at sabi nila, dadaan kami sa iyong bayan at paraanin mo kami. Ngunit ang hari ng mga Amoreyo ay hindi pumayag. At nung hindi pumayag ang hari ng mga Amoreyo, nagningas ang galit ng Panginoon at pinatay ang hari ng mga Amoreyo at nasamsam ng mga Israelita ang bayan ng mga Amoreyo. Nakita ito ni Balak. At alam ni Balak na yung mga nakapalibot na bayan ay takot na takot sa Israel dahil sa kapangyarihan ng Israel at alam nila na ang Diyos ay sumasakilala. At nakapagdagdag pa sa takot ni Balak ay yung lupa na pagmamay-ari ng mga Amoreyo ay dati nilang lupa. Ito ay sinamsam ng mga Amoreyo mula sa kanila at ngayon ang mga Israelita ay naroon sa lupa kung saan pagmamay-ari ng mga Moabita dati. Ang ibig sabihin nito, ang mga Israelita at ang mga Moabita ay magkalapit. Ang susunod na papatayin ngayon ng mga Israelita ay ang mga Moabita. Ito ang nakadagdag ng takot sa kay Balak na hari ng Moab. Sapagkat ito ang sabi sa chapter 24, verse 17, sa bandang dulo, lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang setro na lilitaw sa Israel at dudurugin ang noo ng Moab at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. Ang kalooban ng Panginoon ay wasakin ng Moab. Hindi alam ito ni Balak, pero kung titignan niya ang mga Israelita, takot na si Balak at tumawag na siya ng isang propeta upang sumpain ang Israel. Dinala niya sa isang mga taluktok ng bundok kung saan makikita niya ang Israel, ang bayan ng Israel. At ang ating teksto ay ang pangalawang talinghaga ni Balaam laban sa Moab. Sa unang pagkakataon na pinagpala ni Balaam ang mga Israelita, nagalit si Balak. Ang sabi niya sa verse 11, anong ginagawa mo sa akin? Sinama kita upang sumpain mo ang aking
mo ang aking mga kaaway, ngunit narito, wala kang ginawa kundi pagpalain sila. Si Balak ay kaaway ng Diyos at kaaway ng bayan ng Diyos. At tinuturing ni Balak ang mga Israelita ng kanyang mga kalaban. Ngunit kung titignan natin si Balaam, para siyang napaka-reliyosong tao na para siyang propeta ni Jehovah. Ang lagi yan sinasabi, wala akong gagawin ko, kung ano lang sinabi ng Panginoon, ayun lang ang sasaysayin ko. Pero sa likod ng puso ni Balaam ay ang yaman ng Moab at ng mga Midianita, sapagkat nagsabwatan ng Moab at ang Midian upang ipatawag siya at ibibigay ng lahat ng yaman sa kanya, sumpain niya lamang ang Israel. Pinatawag siya ng 2 beses at sa pangalawang beses ay sumama na si Balaam. Nung sinabi na ng Diyos, sige, sumama ka. Pero sa likod ng puso ni Balaam, ang inihintay niya ay ang pagsang-ayon ng Diyos na sumpain ng Israel. Iniisip kasi ni Balak na hari ng Moab at ni Balaam na mapagbabago nila ang isipan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon kay Balak sa verse 19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Hindi pa bago-bago na isip ang Panginoon. Kung sinabi niya na pagpapalain niya ang Israel at yun lamang ang gagawin ni Balaam, ay hindi na magbabago yun. 7 dambana ang pinapagawa lagi ni Balaam. Umaasa siya na sa bawat 7 dambana, 1 toro at 1 tupa ang kakatayin, at naroon si Balak nakatayo sa mga dambana na ito. Umaasa siya na ang mga dambanang ito ay makalulugod sa Diyos at mapagbabago niya ang isipan ng Diyos. 3 beses niyang ginawa yun. Umaasa si Balaam ng pagbabago nila ang isipan ng Diyos. Ngunit ang punto ng ating teksto, pagpapalain ng Diyos ang Israel. At ito ay nakaugat sa kanyang katangian ng pagiging immutable or unchangeable God. At ito ay nakaugat din sa kanyang pagiging covenant-keeping God. Pagiging tipan o pagiging Diyos ng tipan na hindi nagbabago. Ang pangalan niya ay Jehovah. Ang pangalan niya ay all capital letter Panginoon. Ibig sabihin nito, hindi nagbabago ang Diyos. At isa sa mga sinabi niya na bilang pagpapala ng Israel at isang propesiya. Sabi niya, sa ating teksto, wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoon nilang Diyos ay kasama nila. Ang tema natin sa umagang ito, walang nakitang kasamaan si Jehovah sa kanyang bayan. Unang punto, ang propesiya. Titingnan natin yung mismong propesiya. Pangalawa, yung kahulugan ng propesiyang ito. At pangatlo, ang kadahilanan ng propesiyang ito. Bakit ito nasabi ng Panginoon? Ang kapahayagang ito na isinaysay ni Balaam ay isang propesiya na nagmula mismo sa Diyos sa pamagitan ng bibig ni Balaam. Ito ang sabi sa verse 16. At sinalubong ng Panginoon si Balaam at nilagyan ng salita ang kanyang bibig. Ang kapahayagang ito ng propesiya at pagpapala ay nagmula mismo sa bibig ng Diyos bilang pagpapala sa Israel at ginamit niya ang isang bulaang propeta na si Balaam. Ito na ang pangalawang ulit na nagpropesiya si Balaam sa pamagitan ng isang talinghaga upang pagpalain ng Israel. Ang pakay ni Balaam ay sumpain ng bayan ng Diyos alang-alang sa ibibigay na yaman ng mga Midianita at ng Moab. Alinsunod na rin sa pangunguna ni Balak na hari ng Moab na punong-puno ng takot dahil sa nakita niyang ginawa ng Israel sa mga Amoreo. Ngunit hindi mananaig ang kaaway ng Israel sa bayan ng Diyos. Hindi mananaig ang pakay ng mga kaaway ng Diyos laban sa bayan ng Diyos. Sa kabila ng pagnanais ni Balak na sumpain ng Israel sa pamagitan ng bulaang propeta na si Balaam, nanaig pa rin ang salita ng Diyos. Sa halip na sumpa, pagpapala ang tinanggap ngayon ng Israel. Walang magawa si Balaam. Kahit ang pinakamagaling na propeta ay walang magawa.
Walang magawa si Balaam kundi pahayag ang pagpapala sapagkat yun ang ipinag-uutos ng Diyos. At ang bawat utos ng Diyos ay soberano. Hindi ito either or. Ito ay ganap na mangyayari. At kung ito man ay lalabagin mo ayon sa kanyang pinag-uutos, meron ka lamang isang kahihinatnan. Sumpa ng Panginoon. Kapahamakan. Bagamat sakim si Balaam sa pakinabang, ngunit alam niyang kaya siyang puksain ng Diyos kung hindi niya gagawin ang pinag-uutos ng Diyos. Bagamat gustong-gusto niya ang yaman ng Midian at ng Moab, alam niya susumpain siya ng Diyos at pupuksain siya ng Diyos sa oras na sumpain niya ang Israel. Wala siyang sasabihin kundi pagpapala. Hindi ba't nakakamanghang bagay ito? So, walang ibang gagawin ng mga kaaway ng iglesia kundi pagpapala. Oo, tayo ay tinutuligsa, pinaparatangan ng mga kasinungalingan, pinuusig, pinipilit na gawin ang labag sa kautusan ng Diyos. Ngunit ang lahat ng ito, malaki pa mga paghihirap at pagdurusa, ang lahat ng ito ay puro pagpapala lamang para sa iglesia. Wala itong bearing upang salangsangin man lamang o galawin ang kalooban ng Diyos na pagpalain ng kanyang bayan. Ngunit hindi ibig sabihin na nangingialam ang Diyos sa tagpong ito. Para bang may pag-uusap si Balak at si Balaam na dapat sila lang ang nag-uusap at namagitna ang Diyos at pinigilan niya ang balak ng dalawang ito na para bang siya ay nag-i-interfere sa plano ng mga masasama. Na para bang kung hindi siya nangialam ay di sana nasumpa ni Balaam ang Israel. Hindi ganoon ang dapat tingin mo sa tagpong ito. Huwag natin kakalimutan na ang buong kasaysayan ay pagmamay-ari ng Diyos. Siya ang may akda ng buong kasaysayan at siya ang namamahala sa buong kasaysayan at siya ang nagmamay-ari ng bawat segundo ng kasaysayan. Hindi nagkataon na si Balaam at si Balak ay nagsabwatan maging ang mga prinsipe ng Midian upang sumpain ang Israel. Kaya hindi tamang sabihing nangingialam ang Diyos sa tagpong ito. Maliring isipin na si Balaam ay may kapangyarihang sumpain ng Israel kahit pa gusto ng Diyos sa pagpalain ng Israel. Para bang merong makapangyarihang mga nilalang ang Diyos at si Balaam, pantay ng kapangyarihan, ang isa ay nagpapala, ang isa ay sumusumpa, na kung hindi nangialam ang Diyos ay susumpain talaga ni Balaam ang Israel. Hindi ganun dapat ang tingin mo sa tekstong ito. Ang kalooban lagi ng Diyos ay pagpalain ng Israel at hindi ito mababalik ni numan. Ang totoo, kaya niya pinadaan sa bibig ni Balaam ang pagpapala para sa Israel upang maging ang mga kaaway ng Israel ay mapatahimik sa katotohanan walang anumang nakikitang karumihan at kasamaan ang Diyos sa kanyang bayan. Pinatahimik ng Diyos maging ang bibig ni Balaam. Walang magawa si Balaam kundi pagpalain ang bayan ng Israel. At wala rin magawa si Balak kundi maghinagpis habang pinagpapala ng Diyos ng Israel. Pinadaan lang ng Diyos ang pagpapalang ito sa bibig na isang bulaang propeta. Na kahit ang reprobate na pastor ay maaaring gamitin ng Panginoon para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Na kahit ang isang reprobate na elder ay maaaring gamitin ng Panginoon para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Ang propesiyang ito ay sumpa para sa mga kaaway ng Diyos. Sapagkat nangangahulugang kinasusuklaman ng Diyos sino mang kaaway ng Israel. Kung ang Israel ay pinagpapala ng Diyos, kabaliktaran nito, susumpain ng Diyos ang hindi niya bayan. Yun ang ibig sabihin nun. Yun lang ang dalawang bagay sa Biblia na hindi natin mababago kailanman. Kahit gumawa ng mga doktrina, mga reform patungkol sa common grace, hindi na mababago yun. Pinagpapala lamang ng Diyos ang Israel at susumpain niya ang hindi Israel. Pagpapalain niya ang kanyang iglesia at hindi niya pagpapalain ang hindi niya iglesia. At isang
at isang gaya ng isang galit na toro, ang Diyos ay susuwagin ng sino mang hahadlang upang makarating ang bayan ng Israel sa lupang pangako. Ito ang sabi sa chapter 24, verse 8. Ang Diyos ay naglabas sa kanya sa Ehipto, may lakas na gaya ng mabangis na toro. Kanyang lalamunin ng mga bansa na kanyang mga kaaway at kanyang babaliin ng kanilang mga buto at papanain sila ng kanyang mga palaso. Ang Diyos ay hinalintulad sa isang mabangis na toro. Sa pangalawang propesiyang ito, lalong nagalit si Balak. At sinabi niya, huwag na lang sumpain ni Balaam ang Israel, ni pagpalain man. Ito ang sabi niya sa verse 25. Huwag mo silang sumpain, ni pagpalain man. Sinabi ito ni Balak nang may galit sa kanyang puso, dahil hindi natutupad ang kanyang kalooban. Kilala ni Balak si Balaam na isang makapangyarihang tagapagbigay ng sumpa laban sa mga kaaway ng kanilang bayan at ng mga iba pang bayan. Tagawasak ang pangalan ni Balaam. Ang alam ni Balak, may kapangyarihan talaga itong si Balaam na pagpalain ng Israel, kaya inutusan niya si Balaam na itigil lang ang kanyang ginagawa. Salip na sumpain mo ang Israel, lalo mo pa itong pinagpapala, tigil mo na lang ang ginagawa mo, sabi ni Balak. Sa mga propesiyang ito ni Balaam, mas lalo kasing nakikita ni Balak ang kahihinatnan ng Moab. Mas lalo niya naunawaan na ang Moab ay wawasakin ng Panginoon, at ang Moab na ito na kanyang pinaghaharian ay nasa kamay na ngayon na nagngangalit at mabangis na toro ng Israel. Ang pangalan niya ay Jehovah. Kung gaya ng isang mabangis na toro ay nagawang pabaksakin ng Diyos ang mga makapangyarihang bansa gaya ng mga Amoreo, ng mga Ehipsyo at ng mga Amonita, hindi magtatagal ay gagawin din ito ng Diyos sa mga Moabita at uunahin ng Diyos ang noo ng Moab. Ibig sabihin ng noo ay ang namamahala sa kanila. Dudurugin niya ang ulo ng Moab, ang hari na si Balak. Dahil sa lubos na takot ay pinatawag ni Balak si Balaam at nakipagsabuatan sa Midian upang tawagin si Balaam. Ngunit sa tagpong ito, habang pinagpapala ni Balaam ang Israel, mas lalo siyang nakaramdam ng takot. At mas lalo niyang nakikita ang Diyos papalapit ng papalapit sa Moab habang ang Israel ay naglalakbay patungo sa lupang pangako. Papalapit ng Panginoon. Ang totoo, ang Panginoon ay nasa Moab na sa pamamagitan ni Balaam. Dumating ang salita ng Diyos sa Moab at natatakot at punong-puno ng galit ngayon si Balak. Kung ang Diyos ay walang nakikitang karumihan sa Jacob, mga minamahal, ibig sabihin ng Moab at Midian ay marumi sa harapan ng Diyos. Hindi magtatagal, wawasakin ng Diyos ang lahat ng marumi sa kanyang paningin. Gaya ng isang nagngangalit na toro, gaya ng isang umaatungal na leon, ipagtatanggol niya ang kanyang asawang leon. Ang ibig sabihin ng propesiyang ito ay hindi matatagpuan sa Israel na para bang ang Israel ay mas mabuti kaysa sa Ehipsyo, kaysa sa mga Amoreo, kaysa sa mga Moabita at mga Midianita. Ang totoo sa chapter 25, ang teksto natin ay sa chapter 23, lilipas lang isang chapter at pupunta na tayo sa chapter 25 at makikita niyo sa chapter 25 kung paano ang Israel ay hindi karapat-dapat sa pagpapalang ito. Pinakita sa chapter 25 kung paano ang Israel ay isang bayang madaling mahikayat ng mga kababaihan ng Moab at madali silang mahikayat ng mga kababaihan ito na sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng Moab. Naalala niyo kung saan nakatayo si Balaam? Sa bundok ng Peor. Sabi sa verse 14, siya ay nasa Peor. At dito sa bundok ng Peor na ito, kung saan dinala si
si Balaam, dito magaganap ang kasalanan ng Israel. Sasamba sila kay Baal Peor. Ngayon, si Balak ay mas lalong natatakot. Nakikita niya Israel na hindi karapat-dapat, pero narito pa rin ang pagpapala ng Panginoon. Mapapatanong ka bilang isang mananampalataya. Totoo ba ang sinasabi ng Panginoon? Totoo ba ng Jacob o Israel ay walang paglabag ni kasamaan man? Kung ang Diyos ang nagsabi nito, totoo ito, na walang kasamaang nakita ang Diyos sa Israel at sa Jacob. Sapagkat sabi niya sa verse 19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Sa original, ang unang salita na kasamaan sa ating teksto, nung sinabi sa ating teksto, wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob. Yung unang salitang iyan na kasamaan, ang pakahulugan niyan sa Hebreo ay paglabag. Wala akong nakitang paglabag sa Jacob. Ibig sabihin, perpekto ang Israel pagdating sa kautusan. Ngayon, kung titignan mo ang Israel, titignan mo siya by experience. Kung ano observation mo sa kanya. Habang sila ay naglalakbay mula sa Ehipto, makikita mo kung paanong nilalabag ng Israel ang kautusan ng Panginoon at nauubos sila dahil sa kanilang paglabag, dahil pinapatay ng Panginoon ang mga lumalabag sa kautusan ng Panginoon. Matigas ang ulo ng Israel. At lagi itong handang tumalikod sa kautusan ng Panginoon. Ngayon, totoo ba na walang paglabag ang Jacob sa kautusan ng Panginoon? Ang pangalawang salitang ginamit ay isa pang kasamaan. Ang sabi, wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Sa original, sa Hebreo, ang ibig sabihin ng pangalawang kasamaan na iyan ay kapighatian. At ang kapighatian ng Israel ay kanyang pagiging suwail at marumi sa harapan ng Panginoon. Totoo ba na walang nakitang kapighatian ng Diyos sa Israel? Kung ang Diyos ang nagsabi nito, totoo iyon. Pero kung titignan mo ang Israel, karumal-dumal ang kanyang sinasapit dahil sa kanyang mga paglabag sa kautusan ng Diyos. Hindi mo mawari ang bayang ito. Minsan mainit, minsan maligamgam, minsan malamig. Minsan masunurin, minsan hindi sumusunod. Minsan, ang puso niya ay handang sumunod sa Diyos. Minsan, ang puso niya ay matigas sa kautusan ng Panginoon. Hindi mo mawari ang bayang ito. Para siyang bata na kailangan lagi paalala sa kanya ang kautusan ng Panginoon. Para siyang bata na walang pangunawa, na kinakailangan pang hampasin para lamang maunawaan niya ang kautusan ng Panginoon. Ang kahulugan ng propesiyang ito ay matatagpuan mo sa Diyos at hindi sa Israel. Sapagkat ang teksto ay patungkol sa kung ano ang tingin ng Diyos sa kanyang bayan. Ang sabi sa ating teksto, wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob. Ang ibig sabihin nito, ito ay tungkol sa kung anong evaluation ng Diyos sa Jacob at sa Israel. Hindi ito patungkol sa kung anong ginagawa ng Israel. Hindi ito patungkol sa kung ang Israel ba ay masunurin at hindi masunurin. Ito ay patungkol lamang sa kung anong tingin ng Diyos sa kanyang bayan. Kung ano masasabi ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang Jacob ay walang paglabag sapagkat ito ang tingin ng Diyos sa kanya. Lahat ng paglabag ni Jacob ay pinatawad na ng Diyos. At hindi nagsisinungaling ang Diyos. Ang ibig sabihin ng pinatawad ay pinawalang sala ng Diyos ang Jacob sa kanyang harapan at lahat ng kanyang paglabag ngayon ay hindi na ibibintang sa kanya alang-alang sa pangako ng Mesiyas na siyang magdurusa at mamamatay alang-alang sa kanilang mga kasalanan. Kahit kailan na hindi nahatulan ng Diyos ang Jacob dahil sa kanilang paglabag. Ito ang dahilan na hindi niya magagawang sumpain ng kanyang bayan. Sapagkat siya ang tapat na Diyos at na nagpatawad sa bawat paglabag
at karumihan ng Jacob. Wala nang sala ang Jacob sa harapan ng Diyos. Ang Israel ay walang kapighatian. Yung pangalawang salitang kasamaan. Ang Israel ay wala ng kapighatian sapagkat ito ang tingin ng Diyos sa Israel. Totoo, matigas ang ulo ng Israel. At punong-puno ito ng kasamaan, ngunit ang lahat ng ito ay hindi alintana ng Diyos. Sapagkat ang kanyang bayan ay nasa kapayapaan na. Sapagkat ang kabaliktaran ng kapighatian ay katiwasayan o kapayapaan. Bagamat ang Israel ay wala pa sa lupang pangako, but in principle, ang Israel ay nasa kapayapaan na. Ang Israel ay payapa at kahit kailan na hindi na babalik sa kapighatian. Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin na ang bayan ng Diyos ay walang kasamaan, walang paglabag at wala na sa kapighatian? Ibig sabihin nito, ang pagpapala ay hindi usapin ng sukatan ng tao o nakikita ng tao. Ang pagpapala ay usapin kung ano ang disposisyon ng Diyos at hindi kung ano ang ginagawa ng tao. Sa paningin ng bayan ng Diyos, sa paningin ng bayan ng Diyos, sa paningin ng iglesia, sila ay makasalanan at masama. Sa paningin ng kanilang mga kaaway, dapat silang sumpain. Ngunit ang Diyos ay nakatingin sa kanyang sarili. Hindi niya inaalis ang kanyang mata. Mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ang Diyos ay lagi nakatingin sa kanyang sarili. At habang nakatingin siya sa Israel, ang nakikita niya ay ang kanyang katuwiran. Hindi ang Israel, kasi kung titignan niya ang Israel, masama ang Israel. At punong-puno ito ng kasamaan. Ang tinitignan niya ay ang kanyang sarili at nakita niya ang kanyang katuwiran na nasa Israel. Nakita niya ang kanyang sarili na kasama ng Israel. At naririnig niya ang sigaw ng hari na nasa gitna ng bayan ng Diyos. Ito ang sabi, ang Panginoon nilang Diyos ay kasama nila. At ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila. Malinaw sa teksto na kaya ito nabitawan ng Diyos ang mga salitang ito sa Israel, ang pagpapalang ito, maging sa pamamagitan ng bulaang propeta na si Balaam ay dahil ang Diyos ay kasama ng Israel. Mga minamahal, nung tayo ay nagsisiyasat, nakita natin ang ating sarili na lumalabag sa bawat kautusan ng Panginoon. Nakita natin ang ating mga sarili na hindi tayo karapat-dapat sa hapag ng Panginoon. Ngunit sa umagang ito, ay kailangan mo maunawaan na kaya ka lamang makikibahagi sa dugo at katawan ng Panginoong Kristo ay dahil kasama natin ang Diyos. Siya ang umaakay bilang mabuting pastol sa kanyang bayan at dinadala ito sa luntiang damuhan, ang katawan at dugo ng Panginoong Kristo. At nung sinabi na kasama nila ang Diyos, ang salitang ito ay hindi ginamit na nangangahulugang kasama lang ng Israel ang Diyos, at ang Diyos ay may pagkakataon na iiwan sila kapag sila ay nagkakasala at lumalabag sa kautusan. Ang totoo, ang ibig sabihin ng pakikisama ng Diyos o yung pagsama ng Diyos sa Israel, ang ibig sabihin nito ay fellowship o tipan. Dahil ang ginamit na pangalan ng Diyos ay all capital letter, Panginoon. Sabi, ang Panginoon nilang Diyos ay kasama nila. Ang Panginoon ay tinatranslate sa Tagalog at sa Ingles bilang Jehovah. Ibig sabihin ng Jehovah, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos ng pakikisama. Ang tipan ay isang ugnayan ng Diyos sa kanyang bayan at isa itong ugnayan na permanente, walang hanggan. Walang sino man o anuman ang makapagbabago sa ugnayang ito ng Diyos sa kanyang bayan, ang Israel. Ang Jacob o Israel ay walang kasamaan dahil ang Diyos ay kasama nito. Ibig sabihin, si Jehovah at ang Israel ay iisa. Nakikita ng Diyos ang kanyang sarili sa Israel, ngunit hindi lang dahil sa kasama ng Diyos ang kanyang bayan, kung bakit nakikita niya ang Israel
o nakikita niya ang kanyang bayan na walang kasamaan. Hindi lang dahil nakasama niya ang Diyos. Sapagkat naging posible lamang na makasama ng Diyos ang Israel dahil sa sigaw ng hari na nasa kanilang kalagitnaan. Naging posible ito sa pamamagitan ni Kristo na itinalagang hari ng Israel. Siya ang bituin mula sa Jacob na sinasabi ng chapter 24 verse 17 at setro ng Israel o tungkod ng hari na dudurog sa ulo ng Moab. Nagkaroon ng pakikisama ang Diyos sa Israel sapagkat si Kristo ang katuwiran nito sa pamagitan ng dugo at katawan ng Panginoon. Hindi ba't ang tawag sa dugo ng Panginoon ay ang tipan ng pakikisama? Ito ang testamento ng pakikisama ng Diyos sa kanyang iglesia. Dahil sa kanya ay pinatawad ng Diyos ang Jacob at inalis ng Panginoon ng Israel sa kapighatian. Ang kanyang sigaw, ang sigaw ng Panginoong Kristo, ang naging tagumpay ng Israel laban sa kanilang mga kaaway at naging tagumpay ng Israel sa harapan ng Diyos upang sila ipawalang sala ng Panginoon, upang maging posible na ang Diyos at ang kanyang bayan ay magkaroon ng pagkikisama. Sapagkat ang sigaw ng hari, mga minamahal, ay maririnig mo sa krus ng Kalbaryo. Umaalingaw-ngaw sa puso ng mga mananampalataya ang sigaw ng hari. Ang sigaw ng hari, it is finished. Natupad na. Anong natupad na? Tinapos siya na ang lahat ng ating katuwiran. Ikaw at ako ay wala nang dapat gawin upang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Si Kristo na ang tumupad ng lahat para sa atin upang sabihin ng Diyos, wala akong anumang nakitang kasamaan sa aking bayan, sa aking iglesia. Narinig ng Diyos ang sigaw ng hari. Narinig ng Diyos ang sigaw ng ating tagapamagitan. At ang sigaw na ito ay isang sigaw ng pananagumpay. Hindi babalik si Kristo sa Ama nang hindi niya napagtatagumpayan ang iniatang sa kanyang gawain. Siya ang tagapamagitan nagtagumpay upang ipagkasundo ang kanyang bayan sa Diyos. At sa huling araw, mga minamahal, ang ating mga kaaway ay patatahimikin ng Diyos, gaya ng kanyang ginawa kila Balak at Balaam. Habang naririnig nila ang pagpapala ng Panginoon, wala akong nakitang kasamaan sa aking iglesia. At maririnig ito ng lahat ng mga itinakwil ng Panginoon. Maging ang mga itinakwil na anghel, at maging ang sanlibutan, at maging ang ating budhi. At sasabihin nila, matuwid, matuwid ang paghatol ng Diyos. Amen. Mga minamahal, sa ating Panginoong Kristo, pakinggan ninyo ang pagkakatatag ng banal na hapunan ng ating Panginoong Kristo. Bilang ito rin naman ang sinasabi ng Apostol Pablo sa unang Korinto 11:23-29, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Sus, nang gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagpuputol-putol. At sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito upang kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay nito at inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom ng kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ngayon na ating pinagdiriwang ang banal na hapunan ng Panginoon para sa ating kapanatagan, kinakailangan munang una, siyasatin natin ang ating mga sarili. Pangalawa, napangasiwaan ng sakramentong ito ayon sa pagkakatatag ni Kristo. Ibig sabihin, ito ay upang alalahanin siya. Ang tunay na pagsusuri sa ating mga sarili ay binubuo ng tatlong mga bahagi. Una,
na kilalanin ng bawat isa ang kanyang mga kasalanan at ang sumpang nararapat sa kanya upang kasuklaman niya ang sarili niya at magpakumbaba sa Diyos. Na nalalaman niya ang lubos na puot ng Diyos laban sa kasalanan at ito'y sa halip na pabayaan nito, kanyang pinarusahan sa katauhan ng kanyang minamahal na anak na si Jesucristo sa pamagitan ng mapait at nakakahiyang kamatayan sa krus. Pangalawa, ng bawat isa ay siyasatin ng kanyang puso kung siya ba talaga ay nananampalataya sa pangakong ito ng Diyos ng lahat niyang mga kasalanan ay pinatawad na alang-alang lamang sa pagdurusa at kamatayan ni Jesucristo. At ang perpektong katuwiran ni Kristo ay binintang at walang bayad na ipinagkaloob sa kanya. Oo, na para bang tunay niya at ganap niyang nabayaran ang lahat niyang mga kasalanan at natupad ang lahat ng katuwiran. Pangatlo, nasiyasatin ng bawat isa ang kanyang budhi kung siya ba'y nagpapakita ng tunay na pagpapasalamat sa Diyos buong buhay niya at lumalakad ng matuwid. At kung walang pagpapakunwari niya ng tinalikuran ng lahat ng puot, galit at inggit. At kung siya ba'y nakapagpasya ng lalakad kasama ang kanyang kapwa ng may tunay na pag-ibig at kapayapaan. Ngayon, lahat ng tapat ay tiyak na tatanggapin ng Diyos sa kanyang kahabagan at sila'y ibibilang na karapat-dapat na makibahagi sa hapag ng kanyang anak na si Jesucristo. Ngunit yaong hindi nananampalataya at sa kanilang puso ay kumakain at umiinom ng kahatulan. Sa makatuwid, atin ding ayon sa utos ni Kristo at ni Apostol Pablo, pinaalalahanan natin ang mga manggagawa ng mga sumusunod na kasalanan na huwag makibahagi sa hapag ng Panginoon na sila rin naman ay nag-aangking walang bahagi sa kaharian ni Kristo. Yaong mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga nananalangin sa mga santo, mga anghel o sa iba pang mga nilalang. Sa mga sumasamba sa mga imahe, mga engkantador, manghuhula, nanggagayuma at iba pang mga gawaing katulad ng mga ito. Mga lapastangan sa Diyos at ng kanyang salita at ng mga banal na sakramento, mga lumalapastangan sa pangalan ng Diyos, mga pasimuno sa pagkakawatak-watak, pagbuo ng mga sekta at paghihimagsik sa iglesia o maging sa estado, mga sinungaling, sila ng mga sumusuway sa mga magulang at mga nakakataas sa kanila, mga mamamatay tao, mga palaaway, at yung mga nabubuhay sa galit at inggit laban sa kanilang kapwa, mga mangangalunya, mga kalapating mababa ang lipad, mga manlalasing, mga magnanakaw, mga sakim sa tubo, mga mandurukot, mga sugarol, mga nag-iimbot at lahat ng mga namumuhay ng hindi tuwid. Ang mga ito habang sila'y nagpapatuloy pa sa mga gayong kasalanan ay hindi dapat makisalo sa pagkain ito na itinalaga lamang ni Kristo sa mga tapat. Kung hindi, ang kanilang katulan ay mas lalong pabibigatin. Ngunit ito ay hindi nabanggit, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, upang itaboy ang mga tapat na may nagsisising puso na para bang walang makakalapit sa banal na hapunan ng Panginoon, kundi yaong mga walang kasalanan. Hindi tayo naikibahagi sa sakramentong ito upang ipatotoo na tayo ay mga perpekto at matuwid sa ating mga sarili. Ang totoo, ang ating buhay ay na kay Kristo, kaya kinikilala natin na tayo ay nasa gitna ng kamatayan sa makatuwid, bagamat marami tayong kapintasan at kapigatian sa ating mga sarili. Ibig sabihin, wala tayong perpektong pananampalataya at hindi natin pinagkakalob ang ating mga sarili sa Diyos ayon sa nararapat nating gawin, na araw-araw dapat tayo nagpupunyagi sa kahinaan ng ating pananampalataya at mga masasamang nasa ng ating laman. Gayunpaman, dahil sa tayo nalulungkot dahil sa ating mga kahinaan at ito ay dahil sa biyaya ng Espiritu Santo at tunay na ninanais na labanan ng ating kawalan ng pananampalataya at mamuhay ayon sa lahat ng kautusan ng Diyos, sa makatuwid, nakatitiyak tayo na walang kasalanan o kapintasan na nananatili pa rin sa atin na puro labag sa ating kalooban ang makakahadlang sa atin na tanggapin ng Diyos sa kanyang kahabagan at hadlangan tayo na maging mga karapat-dapat na makibahagi sa tinapay at inuming mula sa langit. Ating ngayong isaalang-alang ang layunin kung bakit itinatag ng Panginoon ang kanyang banal na hapunan. Ito ay upang gawin ito, upang alalahanin siya. Ngayon, sa ganitong paraan natin siya dapat alalahanin sa pamagitan ng sakramentong ito. Una, na tayo nananampalataya mula sa ating mga puso na ang Panginoong Jesucristo, ayon sa mga pangakong ipinagkaloob sa atin ng mga ninuno sa lumang tipan, ay isinugo ng Ama sa sanlibutan na
na tinangan sa Kanya ang ating laman at dugo, na tinanggap niya ang puot ng Diyos, kung saan dapat tayo maparusahan ng walang hanggan. Simula nang siya'y magkatawang tao hanggang sa katapusan ng kanyang buhay dito sa lupa. At na siya ang tumupad para sa atin ang lahat ng pagsunod sa kautusan ng Diyos at katuwiran, lalo na nang ang bigat ng ating mga kasalanan at ang puot ng Diyos ang pumiga sa Kanya sa hardin ng Getsemani, sukdulang nagpawis siya ng dugo, kung saan siya ginapos upang tayo ay mapalaya mula sa ating mga kasalanan. Na pagkatapos nooy ay nagdusa siya ng di mabilang na mga pangungutya upang tayo ay hindi na kailanman tatanggap pa ng ganoon. Na siya ay natulang mamatay bagamat siya'y walang sala upang tayo din ay ipawalang sala sa harapan ng Diyos. Oo, nagdusa siya sa kanyang pinagpalang katawan upang ipako sa krus, upang do'y maipako ang ating mga kasalanang tayo ang mayakda. Ang kanyang inako ang sumpa na para sa atin upang tayo ay kanyang puspusin ng kanyang mga pagpapala at lubusan niyang ibinaba ang kanyang sarili bilang maging hanggang sa kalaliman ng kahihiyan at paghihirap ng impyerno sa kanyang katawan at kaluluwa. Doon sa krus nang siya ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Upang tayo ay tanggapin ng Diyos at hindi kailanman itatakwil. At panghuli, pinatotohanan ng kanyang kamatayan at pagbubuhos ng kanyang dugo, ang bago at walang hanggang tipan, ang tipan ng biyaya at pakikipagkasundo, nang sabihin niya, natupad na. Pangalawa, at upang tayo ay mahigpit na manampalataya na tayo ay kabilang sa tipan ng biyayang ito, ang Panginoong Kristo sa kanyang huling hapunan ay kumuha ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol, ibinigay sa mga alagad at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon din paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan. Kasi nasabi ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin. Ibig sabihin, sa tuwing kayo'y kakain ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, kayo ay dapat sa pamagitan ng pag-alaala at pangako, mapaalalahanan at makatiyak ng aking marubdob na pag-ibig at katapatan sa inyo, na dapat ikaw ang nagdusa ng walang hanggang kamatayan, ngunit ibinigay ko ang aking katawan sa kamatayan ng krus at ibinuhos ko ang aking dugo para sa inyo. At tiyak na pinapakain at pinalulusog ang inyong nagugutom at nauuhaw ng mga kaluluwa ng aking katawan na ipinako at dugo na ibinuhos tungo sa buhay na walang hanggan. Kagaya ng tinapay na ito na pinagputol-putol sa inyong mga mata, at ang kopang ito na ibinibigay sa inyo. At pagkatapos ay kainin at inumin ang mga ito ng inyong mga bibig sa pag-alaala sa akin. Mula sa mga salita ng pagkakatatag na ito ng banal na hapunan ng ating Panginoong Kristo, nakikita natin na itinutuon niya ang ating mga pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang ganap na sakripisyo na minsang inialay sa krus, bilang tanging saligan ng ating kaligtasan, kung saan siya ang naging tunay na pagkain at inumin ng ating mga nagugutom at nauuhaw ng mga kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay inialis niya ang dahilan ng ating walang hanggang kamatayan at kapighatian. Walang iba kundi ang kasalanan, at napasa kanya ang espiritong bumubuhay ng kaluluwa alang-alang sa atin, upang tayo sa pamagitan ng parehong espiritu na nananahan kay Kristo na ulo at sa kanyang mga bahagi ay magkaroon ng tunay na pakikisama kay Kristo, at upang tayo ay maging kabahagi ng lahat ng kanyang mga pagpapala sa makatuwid ng buhay na walang hanggan, katuwiran at kaluwalhatian. Bukod dito, sa pamagitan ng espiritong ito, tayo ay maging isa bilang mga kasapi ng iisang katawan sa isang tunay na pag-ibig ng mga magkakapatid. Gaya ng sinabi ni Pablo, sapagkat may isang tinapay, tayong marami ay isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nagkikibahagi sa isa lamang tinapay. Sapagkat mula sa maraming butil, ang isang pagkain ay nalilikha sa paggigiling ng mga butil na ito, at isang tinapay ang naluluto. At mula sa maraming ubas na pinipiga at pinagsasama-sama, dumaloy ang isang alak. Ganoon din tayo.
Tayo nasa pamagitan ng isang tunay na pananampalataya ay inihugpong kay Kristo, ay naging isang katawan sa pamagitan ng pag-ibig ng mga magkakapatid, alang-alang kay Kristo, ang ating minamahal na tagapagligtas, na labis na umiibig sa atin. Hindi lamang niya ito sinasambit, kundi ito ay pinatunayan niya sa bawat kasapi ng katawan. Dito'y tulungan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos at Ama ng nating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Amen. Upang makamit natin ang lahat ng mga ito na nabanggit sa pagkakatatag ng banal na hapunan, tayo magpakumbaba sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya ay hingi ng Kanyang biyaya. Manalangin tayo. O mahabagin namin Diyos at Ama, kami po ay nagsusumamo sa inyo upang kalugdan ng banal na hapunan na ito na aming pinagdiriwang ang maluwalhating pag-alaala ng mapait na kamatayan ng inyong iniibig na anak na si Jesucristo. Inyo pong kalugdang kumilos sa aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang sa bawat araw ay mas lalo naming ipagkaloob ang aming mga sarili sa inyong anak na si Jesucristo na may tunay na pagtitiwala ng ang aming mga namimigati at tunay nagsisising mga puso sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay mapakain at mapanatag ng kanyang tunay na katawan at dugo. Oo, sa pamagitan niya, siya na tunay na Diyos at tao, siya na tanging tinapay na mula sa langit, at upang kami po ay hindi na kailanman mamumuhay sa kasalanan, sa halip siya'y sumasa amin at kami ay sumasa kanya. Sa makatuwid kami ay tunay ngang kanyang mga kabahagi ng bago at walang hanggang tipan ng biyaya, na kami ay hindi dapat mag-alinlangan. Sa halip, ikaw po ay maging mapagbiyayang Ama namin magpakilanman, na hindi ninyo na po kailanman ibibintang sa amin ang aming mga kasalanan, na ipinagkaloob ninyo sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan ng aming mga katawan at gaya nang hindi kayo nagkukulang sa aming mga kaluluwa bilang inyong minamahal na mga anak at mga tagapagmana ng inyong kaharian. Pagkaloob din ninyo po sa amin ang inyong biyaya upang mapasan namin ang aming mga krus ng naliligayahan, upang itanggi naman ang aming mga sarili, ipahayag ang aming tagapagligtas, at upang sa lahat ng mga pagdurusa ay asam-asamin namin ang pagbabalik muli ni Kristo mula sa langit, kung saan gagawin niyang maluwalhating katawan ng aming mga lupang katawan gaya ng kanyang katawan. Dalhin ninyo po kami sa Kanya sa walang hanggan. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman ng nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi ligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakilanman. Palakasin ninyo po kami sa pamamagitan ng banal na hapunan na ito, sa walang pag-aalinlangang kapahayagang laganap na aming Kristiyanong pananampalataya, na aming ipinapahayag ng aming mga bibig at nagmumula sa aming mga puso. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo, bugtong na anak niya, ating Panginoon, na ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa ilalim ng paglilitis ni Poncio Pilato, ipinako, namatay at inilibing. Siya'y bumaba sa impyerno, sa ikatlong araw siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Nananampalataya ako sa Espiritu Santo, nananampalataya ako sa iglesyang laganap, sa isang iglesyang laganap, ang kapisanan ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang pagkabuhay na muli ng katawan, sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, napapakainin tayo ng tunay na tinapay na mula sa langit ni Kristo Jesus. Huwag tayong mag-alinlangan sa tinapay at alak. Sa halip, atin itong itaas sa langit kung saan naroon ang ating manananggol na si Kristo Jesus sa kanan ng kanyang Ama sa langit. At dito rin naman tayo inihahatid ng lahat ng artikulo ng ating pananampalataya. Huwag tayong mag-alinlangan na tayo ngay tiyak na papakainin at palalakasin sa ating mga kaluluwa sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, sa pamagitan ng katawan at dugo ni Kristo, habang tinatanggap natin ang banal na tinapay at alak
sa pag-ala-ala sa Kanya. Mga minamahal, ang tinapay na ating pinagpuputol-putol ay ang pakikisalo sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Kunin ninyo at kanin. Mga minamahal, ang sabi ni Kristo, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-ala-ala sa akin. Mga minamahal sa ating Panginoon, ngayon na pinakain na ng Panginoon ang ating mga kaluluwa sa hapag na ito, tayo ay sama-samang purihin ang Kanyang banal na pangalan na may pasasalamat. Bawat isa ay magsabi ng buong puso, purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin, at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang Kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa Kanya ay gayon kadakila. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Kung paano ang Ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayong nahahabag ang Diyos sa mga natatakot sa Kanya. Siya na hindi pinagkait ang Kanyang sariling anak, sa halip ay pinagkaloob siya para sa ating lahat, at ipinagkaloob ang lahat ng mga bagay sa atin na nakay Kristo. Ngayon, pinatutunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo yung mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong pinawalang sala tayo sa pamagitan ng Kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo yung mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamagitan ng Kanyang buhay.
Kaya nga ang aking bibig at puso ay magpapamalas ng papuri sa Panginoon mula sa panahong ito magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. O makapangyarihan at mahabaging Diyos at Ama, kami ay naninilkluhod na nagpapasalamat sapagkat mula sa iyong walang hanggang kahabagan ay pinagkaloob mo po sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tagapamagitan at handog para sa aming mga kasalanan, at upang siya ay maging pagkain at inumin namin tungo sa buhay na walang hanggan. At pinagkalooban mo po kami ng isang buhay na pananampalataya na sa pamagitan nito ay naging kabahagi kami ng dakilang mga pagpapala. Hinalugdan din po ninyo ng inyong minamahal na anak na si Jesucristo ay maitatag at maitalaga ang kanyang banal na hapunan para sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya. Pagkaloob nawa po ninyo, o tapat na Diyos at Ama, na sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo ay lalo pa mapagtibay ng pag-alaala sa kamatayan ng aming Panginoon Jesucristo ang aming mga pananampalataya. Pagkaloob din po ninyo sa amin ang pakikisama kay Kristo sa ikaliligtas namin. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa pamagitan ni Jesucristo na inyong anak, at sa pamagitan niya ay ipinapanalangin namin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Magkaloob tayo sa Panginoon bilang pagpapasalamat. General Fund and Mission Fund. General and Mission Fund. Psalter 176, a revived church and missions, versification ng Psalm 67. Awitin natin na lahat ng stanza, Psalter 176. O God, to us show mercy, and bless us in thy grace. Cause thou do shine upon us the brightness of thy face, that so thy rainbow slowly on earth may soon be known, and unto every people thy saving grace be shown. O God, let all men praise thee, let all the nations sing. In every land let praises and songs of gladness ring. For thou shalt judge the people
in truth and righteousness, and through the earth the nations shall thy just rule confess. O God, let people praise thee, let all the nations sing. For in rich abundance through us her fruit shall be. The Lord our God shall bless us, our God shall blessings send. And all the earth shall hear to its sweet contentment. Blessed the Lord our Father's God, eternal King of kings, who is omnipotent, performing wondrous things. Blessed is great and glorious name, forevermore. Amen. And let His glory fill the earth, from shore to shore. Amen. Mga minamahal, tanggapin ninyo ang basbas ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ni Yehova at ingatan ka. Paliwanagin nawa ni Yehova ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ni Yehova ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Next day pa, tatay. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang ating second service ay 10:45. 10:45.